May card na agad tayo. 3 of Wands. Ano mensahe ang kailangan marinig ng mga Aquarius sa buong buwan ng August 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man tumama sa inyo itong magiging reading natin, baka tumama o mag-resonate sa someone na kakilala ninyo o malapit sa buhay ninyo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy. Okay? Yung male, gawin nyo na lang masculine energy. Yung female, siya yung feminine energy. Pwede rin naman yung lalaki, gawin nyo na lang siyang extrovert at yung babae, siya yung introvert. Kung okay naman yung reading, mali lang yung gender, wag nyo nang pansinin yung gender. Anong case dito? Meron tayong 3 of Wands at 9 of Swords. So, tinitingnan ko yung picture, anong mabubuo ko dyan. Ano kayang perspective ng creator dito? Parang magbabakasyon, no? Diba? Nag-impake siya. So, may plano siya. May gusto siyang gawin. Neto, anong perspective dito ng creator? Kasi parang tinatakloban niya yung mata niya eh. O yung face niya. So, ang dating parang natatakot siya. Diba? It's either nahihiya siya o natatakot siya. Kaya siya nakaganon. Parang tinatakloban niya yung mata niya o yung mukha niya. So, ano kaya meaning nun? So, natatakot, pwedeng ganito, natatakot yung iba sa inyo sa kalalabasan ng maaari nilang gawing desisyon o maging outcome ng kanilang gagawing plano. Parang may doubt sa kanilang sarili. Ewan ko, parang nag-iimpake eh. Parang may pinaghahandaan siya o piniprepare. Kaya natatakot nga siyang ma-embarrass, mapahiya. O ewan ko, for some reason nagwo-worry yung iba sa inyo sa maaring outcome o kalalabasan ng parang ginagawa niya dito. Seven of Wands. Ano kasi to may nabasa ko, negotiation din daw to Siguro kaya ganito. May hawak-hawak na papel yung lalaki. So, para siyang negotiator. Negotiator ng lupa. Siguro. Sales agent? Real estate agent? Ganun So, ano kaya yun?
Seven of Pentacles. Investment? Ano ba yun? Ano ng tinakbo ng reading na to. Usually, pag naglagay ako ng cards na ganito, hindi siya yung ito, yung usual na ginagamit ko na may kodigo. Dalawa-dalawa lang. Pero, since patapos na ako sa series na ginagawa ko, August monthly reading. Kaya naisipan kong maiba lang. Naging somewhat unpredictable ako. Nag-try ako ng something new. So again, dalawa-dalawa lang ang ginagawa kong card na reading. Kung mapapansin nyo sa mga ginawa kong reading dito sa August. O usual na ginagawa ko pag ganito nga. Hindi ganito na may kodigo. Dalawa lang. Kasi pag maraming cards, nalilito ko. Pero since Aquarius naman to at siyempre may kinalaman ng Aquarius sa pagiging unpredictable, surprise, o sinushock yung tao. Ayan, naging ganun na rin ako. So, tungkol to sa hard work So, pwede rin to may kinalaman sa career. Kung dito investment ay career. Ba? Seven of Pentacles. Actually, waiting card yan. O siguro, tungkol to sa promotion or recognition. So again, work lang to. Work-related topic. Na para bang may hinihintay siyang growth doon. Ayan, itong negotiation. Siguro, negotiate niya na promote na siya. O baka sabihin natin yung iba ay nag-resign. So, nasa process na sila ng magpe-prepare para mag-apply, di ba? Mag-apply sa iba o sabihin natin natanggap na. Nasa process na sila na piniprepare na nila ang sarili nila sa first day. Lalo na kung first time nila gagawin yung job. Okay? Sabihin natin na sila ang kusang nag-level up ng sarili nila. Kung hindi nila makuha yung promotion na gusto nila sa company, sabihin natin nag-resign siya doon at yun yung ina-applyan niya ngayon sa ibang company. Yung promotion na hindi niya makuha doon sa previous company. So, sabihin natin manager. Nilalakad niya yung sarili niya maging ma-promote o maging manager, halimbawa lang. Hindi niya nga makuha doon sa previous company. Di nag-resign siya, tapos in-apply niya ay manager. So, first time niya, so ayan, natatakot siya na baka magkamali siya, parang natatakot siya umalis sa comfort zone niya. Ganon. Parang nini-negotiate niya dito na deserve niya yung ganong work dahil ang tagal niya na sa trabaho. Deserve niyang ma-promote, ganon. So, ito na yung matagal niya nang hinihintay na hard work. Na parang natatakot siya na baka hindi magustuhan ng iba yung performance niya. Kaya ito, nagpe-prepare siya. Pwedeng gano'n. So again, case-to-case basis kung nag-a-apply o first time sa work o nini-negotiate pa lang na yun nga, promote o ma-increase ang salary o malipat ng department.
Ano pa ba? Anyways, punta na lang tayo dito sa susunod. Since 10 minutes na pala to. Bis naman. Acorn. Wow, ang ganda naman ng mga lumalabas ng cards. Oh. Pero ito, yung worry dito in a good way. Kasi tingin ko nakuha na nila eh. Kaya lang parang doubt sila sa sarili na magagampanan ba nila yung trabaho nila. Ito, dito. Kasi nagpre-prepare na dito, oh. So, malamang matatanggap na yung iba sa inyo. Sa work na gusto nila, o sa company na gusto nila. So, again, work-related to eh. Ang unang spread sa tarot. Ito, potentiality tungkol sa pag-solve pag-solve ng something. So, clarity ay posible. Potential. May potential ng clarity. Ngayon, sabihin naman natin tungkol sa safety ang pag-uusapan dito. Mukhang safe naman. Malaki ang chance o possibility. Ngayon, may presence tayo ng luck kasi dito eh. Ang tingin ko, luck in a way na may ma-unlock kayo dito. Ito kasi good luck, ito unlock. So, unlock, sabihin natin, tungkol sa potentiality, possibility ng something na gusto nyo. Sabihin natin success. Unlock ang success. O sabihin natin kung gusto ng iba sa inyo ng freedom, eh ayan na yung key. Posible. Freedom sa anything na alalahanin siguro dito kasi nag-worry. So again, freedom sa anything na parang nagwe-weigh sa inyo down. Naghihila sa inyo pababa. O anything na parang problem ito. Parang makakaalis kayo doon. Anyways, ito. Huling deck na to. Oh, physical connection. The sacred union of bodies to becoming one. So, sa madaling salita, magiging intimate ang connection ng iba sa inyo. Whether connection lang yan, OMG. Kasi pag sinabi mong connection, malawak. May connection kasing walang commitment, di ba? May connection na may commitment. So, regardless kung anong connection ang meron sa iba sa inyo, eh, magiging passionate nga. Kasi, magiging passionate ang buong buwan dahil hindi kayo mapaghiwalay, oh. Puno ng physical connection. So, intimacy kasi yan. Intimacy ko. So, ito nang huli. Oh, friendly support. Fairies support. Fairies, guides, and friends give aid. So, sa madaling salita, in times of crisis, may tutulong sa inyo, oh. Whether ginusto nyong tulungan kayo, o sila na kusang magtutulong, ganun eh.
Whether ginusto nyo o hindi, may tutulong sa inyo. O, pwedeng tao o invisible force, fairies, guides. Ang pwedeng tumulong sa inyo. O anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.